Yo, what's up, at welcome po sa ating channel. Isang panibagong reaction video na naman po ating pong gagawin ngayong araw na to. Ang video pong ito ay mula po kay Melvs Castle. Ang title po nito, Confirmed China Nagpanik, Pinauwi Barko Nila. China na alarma baka pagbabarilin ng AFP ang kanilang barko. Grabe yun, no? Siyempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Melvs Castle, mag-subscribe ka na. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka sa kanyang channel. Huwag mo rin sanang kanilimutan na mag-subscribe po dito sa ating channel para ma-update ka kapag po meron tayong bagong reaction video. Reaction video po, no? Hindi po tayo nagbabalita, nagre-react lang po tayo sa video ng ating mga nire-reactan na content creator. Simulan na natin to, no? At syempre nga po pala, no, kapag na-reach po natin ang 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone dito po sa ating channel. Kaya stay active, subscribe, like this video. Yun lang po. Kaya simulan na natin to. Excited na rin ako sa video mapapanood natin ngayon na mula kay Melvs Castle. Let's do this. Chinese Foreign Ministry na alarma sa pagpapasabog na ginawa ng BRP Antonio Luna. Lalo na't malapit daw ang live fire drills sa barko ng China na monster ship. Nababahala ang China na sana hindi raw pinagpapraktisan ang kanilang barkong pasabugin. Wala naman daw kasing dahilan ng Philippine Navy para tirahin to. Walang dahilan. Ang kulit-kulit kasi ng China, no? Kung isipin nyo, no? Ilang linggo na nandiyan sila sa ating teritoryo at pinagsisigawan nila talaga na wala rin silang ginagawang illegal. Kumbaga ang lahat daw ng galaw nila dyan sa ating EEZ ay inaayon daw sa batas. Samantalang sobrang lapit na po nila, 60 nautical miles po sa ating EEZ. Kaya sobrang maling-mali po dito yung China. At alam po natin na fake news po lahat ng sinasabi nila. Tayo po ang pinagmumukha nilang masama lagi. Ganun po ang diskarte ng China. Pasabugin. Wala naman daw kasing dahilan ng Philippine Navy para tirahin to. Dahil mapayapa at tahimik naman raw ang South China Sea, West Philippine Sea. Wala raw karapatan ang Philippine Coast Guard na sitahin din sila. Naaayon naman raw sa batas ang pagpapatrolya ng China Coast Guard sa kanilang teritoryo. Agoy. Kaya umaasa ang Chinese Foreign Ministry na sana hindi raw China talaga ang tinatarget sa ginawang pagbomba ng Philippine Navy warship. Well, ano po yan ganito yan may karapatan ng Pilipinas na maggawa ng ganyan, ng mga ganyang exercise, no, sa ating teritoryo. At kung nararatel man ang China dahil gumagawa tayo ng ganyang firing exercise dyan sa ating EEZ, ay wala po silang pakialam doon. At kung iisipin nyo, kung natatakot man yung China, no, sa tingin ko po ay hindi sila literal na natatakot. Naiisip po kasi nila na kapag po tayo talaga ay lumakas ng lumakas at nagpa-firing tayo dyan, nakikita po nila na pumapalag na tayo. Isipin nyo noong 2024, lahat na lang po ng kabalbalan ay ginagawa sa atin ng China. Real talk. Dyan sa ating EEZ, hindi po tayo pumapalag. Nabutas ang ating mga rubber boats. Yun nga, yung may naputulan ng daliri. Talagang nabubutasan din tayo ng mga barko. Nahihirapan tayo mag-resupply mission do sa BRP Sierra Madre at lahat-lahat na ng kabalbalan ay ginawa sa atin ng China. Ito po ngayon, nakikita nyo, no, pagpasok ng 2025, nagpapalakas tayo, pinapakitaan na natin sila ng pangil dito sa West Philippine Sea o sa ating EEZ. Real talk yan. Kaya dapat lang po talaga na tayo ay maghanda at kung nagpa-firing exercise man tayo dyan ay karapatan natin yon. At ang sa akin, kaya rin siguro medyo nararatel ang China kasi ang ating big brother na Amerika ay nagbigay na rin po ng isang matinding statement itong si Senator Rubio. Kung nakita nyo ating nakaraang reaction video na talagang nagsabi na siya na kung gusto ng China na magkasundo sila ng Amerika ay tigilan nila ang pangaharas sa Pilipinas at sa Taiwan. Kasi nga mapipilitan ng US na gumawa ng hakbang kapag hindi tumigil ang China. Yun po yun. Kaya dapat talaga tigilan na tayo ng China na pasok sila ng pasok sa ating EEZ. 60 nautical miles, isipin nyo, no? Ganun na po sila kalapit sa atin. Kaya hindi po karapat dapat ang kanilang ginagawa. Tama lang na tayo po ay magprotekta sa ating EEZ. Real talk. Kaya kung ano man ang gawin natin sa ating EEZ, karapatan natin yon. Dapat na silang magsilayas dyan at tanggalin na nila yung pinagmamalaki nilang monster ship dyan sa ating teritoryo. Umalis sila dyan para walang gulo. 我们不反对有关国家在其境内举行军事演习，但希望演习不要针对第三方，
不要做有损地区和平与稳定的事。 Ayan tayo na puro siya ano yung stability and peace and stability, ganun ang ganun, yung sinasabi niya. 不要做有损地区。 No, and they will not do things detrimental to regional peace and stability. Samantalang sila yung gumagawa noon, sila yung lumalabag sa batas, sila yung pasok ng pasok sa EEZ na maiisi, sa teritoryo na may teritoryo. Yung malapit yan sa Pag-asa Island, di ba? Ginawa na nilang military base. Di ba? Hindi naman kanila yon, sa atin yon. Mismong UNCLOS nilalabag nila. Mismong yung arbitral ruling na napanalunan natin noong 2016, hindi nila nare-respeto. Hindi nila tinatanggap yung international law. Tapos ang kapal ng mukha nila, no, and they will not do things detrimental to regional peace and stability. Samantalang sila ang lumalabag dyan. Sila ang nag-aano ng peace saka ng stability ng ng EEZ natin o mismong bansa natin. Sila tong nambubuli na nambubuli. Sobrang maling-mali at binabaliktad talaga tayo lagi nitong China. 和平与稳定的事。我还想强调的是，中非之间不存在紧张关系。 I would also like to stress that there is no tension between China and the Philippines. Kupal ka ba, boss? Mula noong 2014 2024 at hindi lang kahit yung mga nakarang taon pa, talagang grabe tayo kung buli-bulihin itong China. Tapos sinasabi niya, wala raw tension between China and the Philippines. Ang tindi talaga no? 希望有关方面不要人为制造紧张。 Napakareklamador na itong China Kayo nga, illegal pa rin na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Tama. Umaatras naman ng paunti-unti itong Chinese monster ship. Pero still, nasa Philippine waters pa rin. Tama. Kung ikukumpara mo naman noong isang araw na mabagal ang pag-atras, ngayon bumilis ang pagtakbo ng barko ng China. Hindi pa malinaw kung umiiwas ang China sa tatlong Philippine Navy warship na nagla-LIPAR exercise. Ayan tayo no, yung sa akin lang Noon na nakita nila na hindi tayo lumalaban, hindi tayo pumapalag, hindi natin sila itinatabu dyan, umabuso sila na sabi siguro nila, ay, itong Pilipinas wala. Hindi lalaban yan kahit anong gawin natin dito, pasukin lang natin ang pasukin, sakupin natin yung mga yan. Diba? Pero ngayong 2025, nakita nyo naman no, kung paano nakatikas ang Pilipinas. Sa pamumuno yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya palakpakan natin ang ating Pangulo dahil talagang mararamdaman natin na tumataas ang moral natin na ipaglaban ng ating EEZ. Wala na kayong iba pang kailangan pang sabihin yung mga pro-China dyan. Sige, ngumaungaw lang kayo dyan sa comment section. Ngumaungaw lang kayo, no? Pero ang ating Pangulong Bongbong Marcos ipinaglalaban ng ating bansa, ang ating EEZ. Ganun yun. Paulit-ulit ko na pong sinabi, si Pangulong Bongbong Marcos nagtatrabaho ng tahimik. No? Bihirang sumagot sa mga tumutulig sa kanya. Pero ito nararamdaman natin. No? Kasi isipin nyo na lang no, na paulit-ulit ko rin sinasabi, kung hindi epektibo ang pagtatrabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos, uulanin ba tayo ng tulong ng iba't ibang malalakas sa bansa? Di ba hindi? So real talk, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagtatrabaho at ipinaglalaban ang ating EEZ. Ganun yun, pinapalakas ang ating sandatahang lakas. Ayan na po, nakikita na natin na nagpa-firing tayo dyan. At yun nga, sabi dito ni Melvs Castle na parang nararatel nga. Itong China na sana hindi nga raw sila yung tinatarget ng ating nagpa-firing exercise dyan. At sinasabi ng China dito na wala nga raw tayong tension na which is kabaliktaran. No? Kaya nga tayo nagpapalakas dahil sa kanila Dahil sinasakop nila tayo. Kaya sobrang malaking kalokohan ang sinasabi ng China. Pero posibleng ito ang dahilan ng pagtakbo ng China. Hindi naman isinasawalang bahala ng Philippine Coast Guard na baka banggain pa rin sila ng China. Tama. Pero kung may lumubog man ng barko ang PCG dyan, nanindigan pa rin si US Ambassador Carlson ng suportang dadating mula sa US Armed Forces. Hindi raw hahayaan ng Amerikang manakaw ng China ang West Philippines. Tama. I suspect that what you say is accurate, that the purpose of positioning these ships is to flex their muscle, maybe even do so ahead of our U.S. inauguration. Pero kasi ito maraming naka-obserba din na kaya daw nandiyan dyan sa ating EEZ ang monster ship. Parang diversion daw yun. Para ang dating, para mag-focus tayo dun sa kanilang monster ship, maratel din tayo na dun tayo nga talaga todong magpo-focus sa
paikot-ikot din ang monster ship sa ating EEZ na hindi natin alam sa ibang banda ng ating EEZ ay tinatambakan na po tayo, no, yung ating dagat. Tinatambakan na ng pundasyon ng buhangin para gawan nila ng artificial island. Ganun po yun. At sana po yun nga, yung loon ko pa po sinasabi since nagsimula po tayo ng reaction video dito po sa ating kaganapan dyan sa West Philippine Sea. Sana lahat po ng endpoint, no, lahat po ng teritoryo natin sa EEZ natin dyan sa West Philippine Sea ay mabantayan. Hindi lang po yung mga area na alam po natin na maglalayag ang China. Kasi po, yung mga, kumbaga sabi nga nila, yung mga blind spot na baka hindi natin alam ay natatambakan na po ng buhangin ng China. At hindi po natin alam na baka nagtatambak na sila doon at para makagawa sila ng another, no, military base nila doon. Sana hindi na po mangyari yun, no. Kaya marami po nagsasabi talaga na itong monster ship ng China ay diversion lang po yan ng China. Para hindi po tayo makapag-focus sa iba pa pong area ng ating EEZ na sana wag naman po talaga mangyari yon. Sana po mabantayan po mabuti ang ating mga EEZ, ang buong pangkalahatan ng ating EEZ. But we're not going to cave to that. You know, we're going to continue to work with our friends and partners, especially here in the Philippines. We're going to continue to amplify the Philippines message. We're going to continue to uphold international law. And the U.S. military will continue to fly, sail, and operate anywhere that international law allows. And we will push back on any attempts to circumvent international law through bullying practices or what your military has called ICAD. I guess it's I always forget it's illegal, coercive, aggressive, and deceptive. Yes. So these ICAD or what have some people call gray zone tactics, we will not let them prevail. We'll continue to expose them. Now, Nakita niyo na, we will never let them prevail. Diba? Talagang hindi nila hahayaan na ganun-ganun nilang tayo ng China. Kasi nakikita naman talaga nila, bullying talaga yung ginagawa ng China sa atin mula sa pod. Real talk. No, kaya yun nga, bukod sa siya nagsalita siya ng ganyan, pati po si Senator Rubio nagsalita na rin na yun nga, na matinding rektang salita na sinabi yan na tigilan nyo ang Pilipinas at ang Taiwan kung gusto nyo magkasundo tayo. Kasi pag baka dumating ang panahon ay maubos ang pasensya namin sa inyo ay mangyari na ang mangyari. Ganun ang sinasabi ni Senator Rubio. At sinigundahan yun lahat ng mga senador o yung mga nandoon po sa ano na yun, no, sa House, no, na pinagsalitaan ni Rubio ng ganun. At talagang kinukongratulate pa siya na dapat daw noon pa raw siya nasa posisyon na yun at noon pa niya sinabi yung mga ganong salita. Kasi lahat ng sinasabi ni Rubio ay totoo. At talagang may pangil nung kanyang salita kasi grabe yung diin ng kanyang pagkakasabi noon, tigilan daw ang Pilipinas at ang Taiwan, no. Sana naman makinig itong China dahil wala naman talagang pupuntahang maganda kung magkakaroon po ng digmaan. Real talk. Ano kayang plano ng China? Hindi sila ng bangga ngayon. Hindi din sila nag-water cannon. May dahilan to. O baka naman nakatutok tayo sa Bao de Masinloc sa monster ship tapos nagtatambak na pa yan sa ibang parte ng West Philippines. Ayun na nga yung sinabi ko, no? Lahat kasi kami mga content creator halos talagang nakatutok dito, no? Isipin nyo yun, no? Talagang lahat kami iniisip ganyan. Na talagang baka nga ganun nga, baka nakatutok tayo dito sa monster ship pero natatambakan na yung ibang ating ibang EEZ natin. Kaya sana wag naman mangyari yun, no? Kasi kawawa naman tayo na dapat talagang Pilipino makikinabang sa ating EEZ. Tayo mga Pinoy dapat ang nakikinabang dyan sa ating likas na yaman o kung ano man yaman na makukuha natin dyan. Lalong-lalo na pong ating mga mangingisda. Pero sana wag po tayong nauuto o kumbaga nadadivert ng monster ship na to, no, at natatambakan na nga po yung ating ibang EEZ. Sana wag naman po mangyari yun. Kaya sana dagdagan pa po ang mga mata o mga nagpapatrol dyan sa ating buong pangkalahatang EEZ para hindi po tayo nauutakan ng China. Canon, may dahilan to. O baka naman nakatutok tayo sa Bao de Masinloc sa monster ship tapos nagtatambak na pa yan sa ibang parte ng West Philippines. Tama. Ano sa tingin niyo? I-komento sa baba. Ayun lang po, no. Grabe, mag-subscribe po kayo kay Mebs Castle. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo. Suportahan po natin lahat ng content creator na naglalahad ng mga ganitong mga video. Lahat po kami mga content creator na suportahan niyo po. Lalo na po tayo dito sa social media, mag-ingay po tayo sa social media dahil dito lang po tayo makakatulong sa ating bansa, no, sa pagtuligsa sa mapanakop na China na yan.
Sa mga pro-China, nako, sige, bahala kayo sa buhay nyo, pero pagdating ng finals, nako, baka magsisi kayo sa ginagawa nyo. Mag-subscribe kayo sa akin channel kung nagustuhan nyo po ang ating content. Like this video, road to 100k subscribers na po tayo, 6,000 na lang po. Ma-reach na po natin ang 100k subscribers. Mamimigay po tayo ng cellphone kapag na-reach po natin ang 100k subscribers dito po sa ating channel. Kaya like this video, comment down below kung ano sa loobin mo. Stay active, ingat po kayo lahat. God bless and peace out.